Senator Cayetano made some statements about the palace. Isa po doon ay, sabi niya, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. Wala tayong nilalabag na anumang probisyon ng konstitusyon. Maliwanag naman, di ba, nakalagay sa konstitusyon, the Senate shall elect the Senate President by the vote of majority of all the members. May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President, acting Senate President. So, ano ang nilalabag na probisyon ng konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. At tandaan natin, yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12, di ba? Kasi may 17 at that time na recognize base number at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw po yun applicable. Yun na lang siguro, kung pupunta sila sa Supreme Court, sabihin na lang niya sa Korte. Ma'am, yung pakikipagpulong daw ng, ano nga yung sinasabi? 11. SB 11. Yes, SB 11 Nagpupulong sila? sa Malacanang. Coordinated daw po dito. Wala tayong impormasyon patungkol dyan. At yung akusasyon po na may mga members daw po ng cabinet na tinangkang kausapin si Senator Jinggoy Estrada para daw po maligtas sa kanyang kaso. Unang-una, ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagre-rekomenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman doon ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila kumakapit para iangat ang sarili nila. Ma'am, your response to criticisms and observations ng ombudsman, albeit independent siya under the Constitution, ay kaalyado pa rin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. given that he is the older brother of DILG Secretary John Vic Remulla. Hinala lang nila yan, hindi mo naman mapaghihiwalay yung magkapatid yan eh. Pero iba naman ang mandato ng ombudsman at iba naman ang mandato ng isang sekretary ng DILG. Kung nagkataong magkapatid sila, hindi naman ibig sabihin na sila nagkakampiyan sa lahat ng bagay. So, yung mga ganitong klaseng hinala, alam niyo naman yan, naggagawa ng intriga para sirain ang ibang institusyon. So, dapat siguro iangat muna nila yung kanilang institusyon bago manira ng ibang institusyon. Thank you. Thank you, ma'am.